Hello, welcome to my vlog. Ah, ito yung laro ko ng Blitz, Hyperbullet I mean, with Italian game. Let's simulan natin. Simula ako ng E4. Reply, kasama ang kalaban ko E5. Yung tumira ng C4. The bishop opening. Nag-reply siya ng knight. Dinevelop niya yung knight. Ako patuloy lang sa develop. Ngayon, dinevelop niya yung bishop niya. Then, D3 ako. Medyo tricky konti kasi hindi naman talaga yung mukha ng ng Italian game. Para na-transpose siya sa Vienna game. Then, yung kalaban ko nag-reply ng castle. Nag-castle siya. Then, pinin ko yung knight niya. Tumira ako ng bishop. Tsaka kung napapansin nyo, yung bishop na yan ay napaka-tricky. Pero magaling yung kalaban ko kasi napansin niya agad na may trick akong ginawa. Tumira siya ng C6. Tumira siya ng C6 para lang ma-prevent yung knight ko na lumundag sa D5. Then ako, nakutuban ko na hindi obra yung trick na gagawin ko. Nag-develop lang ako. Depends ako sa square na na G4. Then siya, binuksan niya lang yung bishop light square for development. Nag E2 ako. Knight E2. Siya din nag D7. Castling ako. Yan, treat niya yung bishop ko. Umatras lang ako at challenge ko yung bishop niya. Hindi niya pinansin yung bishop ko. Instead, trinate niya yung light bishop ko. Umatras lang ako. Dito nagplano siya na kulungin yung light square bishop ko kasi malakas yung pressure na binibigay dun sa diagonal direct to the king niya. Hinarangan ko na agad para hindi makulong yung bishop ko. Treat niya yung knight ko. Umatras din yung bishop, dark square bishop niya. Kung gusto niya na mangyari, ako yung kakapture para makadevelop yung yung knight niya or yung queen niya, pero hindi natin pagbibigyan ng pagkakataon makadevelop yung kalaban natin. Di ko kinapture. Instead, nag-develop lang ako ng knight ko. Nag-i-aim ako sa F5 na square. Kasi hindi niya mabubuksan yung yung pawn niya sa ibabaw ng king, yung pawn niya sa G7 kasi ma-weaken yung pawn sa H6. Nag-develop lang siya ng knight sa C5. Nilabas ko na yung bishop ko, baka makulong pa. Then, yan, basag na sa gitna. On takes.
lipat ako dito sa may B5 para in case hindi maka-develop ng ganun kadali yung rook niya sa F8. Threat niya yung bishop ko, dark square bishop ko. Atras ako. Then yun, nabigyan ng pagkakataon yung bishop niya na maka-control ng diagonal towards my king. Kaya naghahanap ako ng solusyon diyan, paano ko maano yan, kasi threat din yan sa akin sa king side ko. As long as possible, de-develop ko na yun mas madali yung yung isa kong knight, kasi syempre pag walang gamit yung isang pyesa, hanapan natin ng trabaho. Then kaya nga sabi nga na knight in the rim are grim. Tama? Then, nag-reply lang siya ng knight A5. Knight E6. Knight E6 lang. Ako talaga, nag-struggle talaga ako paano to ma-develop tong knight ko sa baba. Bad knight. Same time, may problema ako sa diagonal ko. Yan, nalundag ko na yung knight ko sa B3. B3. Then, kinontrol niya yung semi-open file na C8. Guys. Binak ko, threat ko yung knight. Yan medyo okay yung medyo pabor sa akin to kasi sinarado niya yung diagonal ng bishop, light bishop niya. Pabor sa akin yun. Ayun, nakawala tuloy, nagkaroon na tuloy ako ng time na pumunta yung queen ko sa G4. Ngayon, napansin na yung threat na yan na mag-bishop takes ako sa H6. Kaya hinarangan niya ngayon yung bishop ko at same time binuksan niya yung yung diagonal ng bishop niya, light square bishop na hindi maganda para sa akin. Yan, patuloy pa rin ako kasi yung threat kasi nandun pa rin kung gamitin ko yung knight ko. Hindi na siya nakatiis. Ginamit na yung queen niya sa F6, queen F6. Capture ko na. Yan. Threat. Tinanggap na niya na kung mawala man yung bishop, damage niya yung pawn structure ko sa king side ko. Takes ko yung rook. Takes niya yung pawn. Treat my queen. Atras lang ako sa may G3. Take rook. Then, in between move, take ko yung dark square bishop. Although, hindi naman kagandahan yung bishop na at least kinapture ko kasi kung sakaling magkabukasan man dito sa may diagonal na nakaano sa king, delikado yung bishop yun, kaya kinapture ko na lang. Same time, sinave ko yung knight ko. Tumakas din yung niya, yung bishop niya, light square bishop. Yan, nagkaroon ako ng pagkakataon magka-fork. Queen and rook. Check niya. Nag-ano din siya eh. In between move. Iwas lang ako. Check niya. Takes. Naka-check. At bandit. threat ko yung rook. Then yun.
Alam ko blunder to yung ginawa niya. Kasi may tatakbuhan naman siya Dito sa may sa may E4, ay E3, E3. Takes ko na ng knight. Ito yung masakit dito banda. Kasi sobrang dami niyang pawn. Sa akin, 4 na lang. Although, lamang ako ng official, pero winning ako nito. Check. Nagsisimula na ako kolektahin yung mga pawn niya kasi sobrang dami nga. Pero winning talaga ako nito. Yan. Simula na pawn marching. Check. Laglag yung isang dito. Na-blunder ako sa pawn na yon. Yan, laglag yung isang knight ko. Pero winning win ako. Yan, na-blunder na naman. Instead na umiwas, na-blunder naman ako. Yan. Pero alam ko winning ako nito Threat ko yung pawn kasi delikado yung 2 pass pawn niya. Laglag yung isa. Winning pa rin ako nito. Yan, dito na sa ending. Willing na akong ibigay yung rook ko para lang sa pass pawn na yan. Yan. Kaso mali talaga yon yung ginawa ko dahil hindi naman necessary agad na pwedeng kainin niya Kasi yung rook niya, yung horse, yung knight niya, sa lang naman, G2 lang naman, nakadepensa. Mali yun. Losing na siya sana yun. Dito nagkaroon siya ng pagkakataong humabol. Yan Ito yung masakit banda na alam ko na winning na ako nung nakaraan. Nagkaroon siya ng pagkakataong itabla. Sinacrifice niya kasi alam niya na draw na talaga to. Yan, that's it guys. Draw pero sad to say winning na. Ang lesson lang doon, dapat pag winning na, ingatan yung pyesa. Then, wag magpa sa time pressure. Ilang araw. Please like and share. Follow na din. Thank you.